Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Sa unang pagbasa, maririnig natin ang 10 utos ng Diyos. Sa ating pagtupad nito, nakatatagpo rin natin ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na si Jesucristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Jesucristo ang kabuuan ng pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itong misa para sa ating lahat, tapos mga kabataan sa Diocese of Iba, mga frontliners sa mga scientists, at saka mga pasyente ng COVID-19, at saka sa ating panalangin dito sa Garden of Prayer. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko Ang makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at putihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagtalangin at pangmamalasakit. Tungayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming buti sa inyong harap, kami lagi mong may pangontali dahil sa inyong pag-ibig na tapat. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises upang makilala ng sambayanan na nagmumula ang tunay na pagsamba sa dalisay na pananalig sa Kanya at sa pagmamahal sa kapwa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon,
Sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaliging. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong luyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang yan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salindahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangin ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ayon kay San Pablo, higit nating natututunan ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng krus ni Jesus.
Isinugo ng Ama ang kanyang anak sa daigdig upang ipaunawa sa atin ang pagmamalasakit at dakilang pag-ibig ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumailin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskuhan ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nakibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinatapuyan palabas ang mga alakal, pati mga baka at tupa. Isinapok niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataop ang kanilang mga habag. Sinabi niya sa mga nakibili ng kalapati, alisin ninyo ito ang mga iyan. Huwag ninyong gawin palengke ang bahay ng aking ama. Naaala-ala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa inyong bahay ay parang apoy na nag-aalap sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, kibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naaala-ala ng kanyang mga alaga na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskuhan, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalakang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus
sapagkat kilala niya silang lahat, hindi na kailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo ang lahat. Una, pasensya na. Pagkatapos ng alas 8 ng misa sa shrine, tapos mga alas 9, kaya medyo late na po ako. Pasensya na po. Itinuro ni Jesus ang pinakadakilang ang pag-ibig ay mahalin ang inyong kapwa kaya ng pagmamahal mo sa inyong sarili. Kaya nung bumiyaya si Jesus, ipinapakita niya lagi ang mga milagro at ipinapahayag ang mabuting balita sa mga tao. At hindi siya lang nagsasalita, ginagawa niya ang iniutos sa mga tao para sa kaharian ng Diyos. Tapos sa wakas, namatay si Jesus para sa ating lahat. Ito ay pinakadakilang pag-ibig sa ating mga Kristiyano. Kaya kapag nakikita natin ang krus ni Jesus, lagi inaalala natin ang pag-ibig ng Diyos at sakripisyo ni Jesus sa ating puso. Pero iniisip ng mga ateista o mga Hudyo, ayaw nila tanggapin ang pagkamatay ni Jesus bilang Mesiyas. Hindi nila naintindihan itong pangyari, kaya sinasabi nila sa mga Kristiyano ay bobo daw ang mga Kristiyano. Pero alam natin, ipakita ni Jesus ang pinakadakilang pag-ibig sa ating lahat sa pamamagitan ng krus niya. Natutunan natin ang kanyang pag-ibig mula sa ating Panginoon. Kaya sinusunod natin ang iniutos ni Jesus bilang mga alagad ni Jesus. Kaya sinabi ni San Pablo, lagi naming tala sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang ipakita rin sa aming katawan ang kanyang buhay. Sa totoo lang, ipinapakita ng krus ni Jesus ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Kaya iniisip natin ang krus ng Panginoon natin ay lagi pag-ibig at pag-asa sa ating lahat. Sinabi ng Diyos kay Moises ang mga kautusan sa unang pagbasa. Maraming mga kautusan, pero ibig sabihin dapat manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Nasa Ebanghelyo din, nilinis ni Jesus ang templo. Sinasabi ni Jesus sa mga nagbibili ng kalapati, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. At saka dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, kibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Alam natin, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Nasa banal na misa natin, kinukonsagra ng isang pari ang tinapay, tapos ito ay nagiging katawan ni Kristo upang ipakita ang dakilang pag-ibig sa atin.
Tapos tinatanggap natin ang katawan ni Kristo araw-araw o linggo-linggo. Ibig sabihin, gusto natin tanggapin ang turo ni Jesus. Gusto natin tanggapin ang buhay ni Jesus. Gusto natin makasama sa ating Diyos. Kaya kapag tinatanggap natin ang Eucharistia, lagi ilalagay natin ang katawan ni Kristo sa ating puso. Pero alam natin din, ang Eucharistia ay hindi magic para sa ating mga panalangin. Tatapuat, sinabi ni San Pablo, hindi ba ninyo alam na templo kayo ng Diyos at nananahan sa inyong ang Espiritu ng Diyos? Tunay na banal ang templo ng Diyos na kayo mismo. Nais ng Panginoon na maging isang maliit na tinapay at manatili sa ating puso. Kaya kailangan natin linisan ang ating puso upang tanggapin ang katawan ni Kristo. Ngayon, banal na panahon, ihanda natin, alalahanin natin, ipagdiriwang natin ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo sa pamagitan ng pangyayari ito, lalo na Koresma. Kaya gusto ko sabihin, alalahanin natin ang salita ni San Pablo. Tunay na banal ang templo ng Diyos na tayong lahat. Amen. Sumasampalataya ko Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ilibing, nanaon sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kailangan sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang inyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas, at nakapipinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni Teresa Ferrer and family, Santa Maria family, Richard Espejo and family,
Ray Ignacio and family, Leonard Angelo Moreno, Nikki Maris Moreno, at para sa kapayapaan ng kaluluwa niya, Attorney Edmundo Legazpi, Abraham at Filipina Sison, Valentin at Consuelo, Leonora Raul Roa, Estrella Arguladora, Father Chito Vicente, Cesar Badua, Glory Ann Paula Dolores, Milagros, Delphine Orines, Vicente Lara, Eduardo Gutierrez, Cornelis Henricos Maria Bosman, Loreto Santa Maria, Pedro Michelina, Wilfredo Pelobello, Estrella Paje, Montserrat Bagatilla, Eugenia Pascual, Genara Bailon, Dominador Bailon Jr., at Lourdes Poliero. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso, tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuliran niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugtan mo ang aming pagkain upang ang mga kasalanan naming hihini-hingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na ngamarapan na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinakaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng inyong anak, kanyang masithing hinahanggat na ang pag-ibig mo'y
may pakilala sa mga sumampalataya sa Kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nakukuni sa inyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayo din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipapuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin na iyon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para mangmingkos sa iyo. Isinasamo namin kaming magsusalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay makunok sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tinggapin mo ang inyong simbahan. Lagan sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ani Parclov na aming opispuan ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimnay ng may pag-asang sila. Muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa inyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal ng Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig. Nang kaluko sa iyo, may pagdiriwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakararami na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahang natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami sa sala ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapangmahal, sa pakikinabang namin sa inyong banal na piking, pinagsalo-salo namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin na iyon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tanay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.